Hindi po kami kilala. Ay di ang sabi ko, Dok, ano po nangyayari sa anak ko? Bakit po ganito? Ay nanay, kayo po anya. Pagdating po ng 5 taon Christine Joy, may maramdaman po kayong kakaiba. Nang dahil sa isang sakit na dumapo sa kanya nung siya ay 2 years old pa lamang, lahat ng pangarap ni Christine Joy ay nasira. Nagdaan po ang 5 taon. Wala po ako naramdaman sa kanya na kakaiba. Pero po siya, pag inuutusan mo, dapat iisa lang ang iuutos mo sa kanya. Pero pag dinalwa mo po, hindi na po niya alam. Hindi naman po kaya nila eh. Tinutulungan ko po sila maglakad. Ay, gusto ko pong mawala yun. Kaya lang hindi ko naman po alam kung paano. Mga kalingap, magandang hapon sa lahat ng manonood natin sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel. Palagi po, araw-araw kami nagpapasalamat sa inyo kasi patuloy tayo na kahit paano po ay dumadami sa ating community. Ngayong araw, may bago kami na scout kahapon at gusto namin bisitahin ngayon dahil kahapon nagkataon na wala yung bata na sa hospital. Ngayon, baka nandito na. So, samahan nyo kami at alamin natin yung kwento ng buhay nila. Tara po. Ito sabi noon, wala daw itong semento na to pakat sa bahay nila. Ano lang daw to talagang parang putik lang. Request lang na magkaroon ng munting semento na madadaanan pa. So ito din. Opo. Magandang araw po. So ito yung bahay nila na nilapit sa amin. Kahapon pumunta na kami nga dito, sabi ko sa inyo kanina. At inalam lang natin kung willing ba sila na matulungan, willing ba sila na ilahad sa camera natin ang kwento ng buhay nila. Para na sa ganon, yung mga kababayan natin sa abroad na may kakayanan pa na tumulong sa atin, kung makita nila at maramdaman nila na talagang deserving, pwede nilang mabigyan din ng tulong. Nanay, anong pangalan nyo? Imelda po. Si Nanay Imelda. Ilang taon na kayo, Nanay Imelda? 53 po. Ay, 54. 54 na kayo? 1970 po ako. Nanay, ilan ang naging anak ninyo? Ano po, siya, 8. 8. Namatayan po ako ng isa. Ang panganay nyo po ay yung si Joy. Ay, ang bunso. Opo. Si Christine Joy. Opo. Ano? Nanay, si Christine Joy, ano yung meron sa kanya? Mayroon pong yung bagang, yung parang, hindi naman sasabing epilepsy, pero gayon po ang naging sintomas. Nagkaroon siya ng sintomas na epilepsy, sabi ng doktor. Tapos ito pong sinundan niya ba si yung lalaki? Oo, si Carlito Jr. Si Carlito po ay anong kapansanan meron siya? Colostomy bag po. Colostomy. Okay, yun. Siya yung medyo maselan na maselan at nakakatakot din na diferensya ng isang tao. Siya yung may binibutasan siya sa tagiliran. Ano na, tama ba ako? Opo. Oo. So medyo maselan ito. So ngayon ay gusto ko muna bago natin ituloy itong pag-uusap natin. Pakita ko sa viewers natin bahay ninyo. Sumama ko. Sige. Tara. Makalat lang po yan. Oo. So ito yung bahay nila. Although mayroon namang kalahating semento, pero makita natin. Tingnan mo yung bubong. Dito, ayun oh. Ginayaan lang naman po Talagang namin yan. sira-sira na. Ayun, nilagyan lang ng plastic. Kung makita ninyo, kaya may liwanag dun. Ito ba, nanay, mga appliances ninyo, gumagana pa yun? Hindi na po ito nagana. Matagal na po itong sira. Matagal na. Hindi Okay, po sino nagana. nag-provide niyan sa inyo noon? Ay dati po kami lang. Kayong mag-asawa. Oo, Okay. inutang lang po namin itong hulugan. Ay ngayon po nasira na. Wala naman na po kaming pangkuha. Ito yung bahay nila. Nakita ninyo ang pinakang halos bumubuo ng bahay na dingding ay pawid, tapos may plywood. Meron din kaunting semento sila dito. Dito kasama mo pa ba lahat ng anak mo dito o hindi na? Yung pong iba na may pamilya na. Ang kasama ko lang po dito. Yung bali 3 po. Yung isa po ay nasa Maynila nag-alis din. Bali ang nandito na lang ay 3. 3 po. Okay. So lahat ibig ko sabihin sa isang kwarto, ilan bang kwarto meron po kayo itong bahay ninyo? Dadalwa lang po. 2. Ano ito yung isang kwarto mo dito? Yan lang po. Walang gamit. Para Wala siyang po. istaka na ginawa na lang kwarto.
I-open din naman pala nanay. Wala din pala, Wala po. wala din palang dingding. Parang isang kwarto to, may kahoy lang. Ginayaan Okay. lang namin. Yan, nakita nyo yung tahanan nila, yung loob, pinakita ko sa inyo. Para malaman din natin kung ano meron sa loob ng tahanan nila nanay habang inaantay natin yung kanyang mga anak. Pwede nyo po ba kaming kwentuhan, Nay, kung ano yung nangyari dito sa babae mong anak? Una po yan ay nilagnat. Tapos nung lagnatin po siya, akala ko normal yung ganitong katawan niya at hindi naman po wala ng init. Aba, ang pala po, nangingilalim ang lagnat sa katawan. Ay di ngayon po, naglalaba ako, bigla na lang po tumarak. Ay di, itinakbo po namin ng talubatin. Aba, nagtatlong araw po, 3 gabing walang malay. Ay, ganun, ang tagal ah. Ang tagal nga po, alam mo po yan, hinubaran po yan buong katawan at ang sabi ay yung para daw bumaba yung lagnat, ibinabad po yan sa yelo. Tapos ay hindi nila dinadamitan. Pagtatalikod ng doktor, nako ako ng damit, tinatakpan ko ito. Aba nang magkamalay Ito po, po ba nanay, ilang taon itong anak mong babae nung nangyari yun? 3 po. 3? Ah. Tapos nung pong magkamalay, hindi kami niyang kilala. Nagwawala po yan. Tapos itong ano mo naman, ito namang anak mong lalaki, simula't simula ng pinanganak ito. Oho, simula't simula po. Ganun talaga po siya. Dito na po si Christine Joy, yung kanyang kapatid ay umalis at hindi niya mahanap. Kaya okay lang, at least nandito naman si Christine Joy. Christine Joy, ilang taon ka na ulit ngayon? Ito po ay buhat po na magkagayan ay para ba po ang isip niya ay limot po yan. Okay. Ito na meron na ako nitong maiksing vlog kahapon pero gusto kong ipaliwanag. Marinig nyo rin mismo kay nanay kasi kahapon nagpaliwanag sa akin yung kapatid ni Christine Joy na panganay at si tatay. Ngayon kay nanay natin marinig kung ano yung nangyayari ngayon o dinanas ni Christine Joy mula nung nangyari yung kinikwento nyo kanina. Ano po, ay di gayon nga po nagkamalay tapos ay nung pong na siya, kahit ko bibi ganun, hindi po niya kami pinapansin. Parang di niya kayo kilala. Oo, hindi po kami kilala. Ay di ang sabi ko, Duk, ano po nangyayari sa anak ko? Bakit po ganito? Ay nanay, kayo po anya. Pagdating po ng 5 taon ni Christine Joy, may mararamdaman po kayong kakaiba. Ay di ano po yun, ay basta po mararamdaman na lang po. Pero hindi po niya sinabi sa amin na kung ano yun. Nagdaan po ang 5 taon. Wala po akong naramdaman sa kanya na kakaiba. Pero po siya, pag inuutusan mo, dapat iisa lang ang iuutos mo sa kanya. Pero pag dinalwa mo po, hindi na po niya alam. Ay di ngayon po, pinag-aral ko po, pa rin po siya hanggang grade 6 nakarating. Nang pagdating po ko yan ng grade 6, wala na. Nagwawala na siya. Tapos ay, pag inaano siya, Christine Joy, anong nangyayari sa iyo? Parang nagwawala pala talaga po. Ay di pinatawag ako ng teacher. Nanay, ano po anyang nangyayari kay Christine? Ano pong kakaiba po anyang, bakit ganito po ang pinakikita niyang ugali? Sabi ko, ma'am, ito baga po ma'am ay nung maliit pa ay nagkasakit. Ay baka po ngayon po yung sinasabi ng doktor sa amin na kakaibang naramdaman. Ay di kayo na nga po. Aba, nagkagayon na po yung parang nag-epilepsy na po. Ibig sabihin, tama yung sinabi ng doktor. Talagang Nagkamali lang po ng, ng taon. ng taon. Nangyari pa din Nangyari kumbaga yung po. sinabi niya. Ay di ang ginagawa ko po, siya, may maintenance na gamot. Hindi ko po yung pinawawalaan ng gamot at pag nawalaan po ng ganun, naulit po. Christine Joy, tanda mo pa ba kung hanggang anong grade ka lang nag-aral? Anong grade ka nag-aral? Hanggang grade 6 lang po. Grade 6? Nakagraduate siya ng grade 6? Natapos niya yun? Nakagraduate pero hindi po siya marunong nung, ay ibig ko sabihin ay inaano na lang siya ng teacher niya. Para makatapos. Oho, at para hindi Pero siya, yung knowledge na papasok talaga sa isip niya, Hindi ko hindi yan- masyadong hindi ko nag- yung marunong magbasa. Alam lang po magsulat. Iyak si Christine Joy, oh. Okay lang yan, Christine Joy. Yan talaga, ito yung pinagkaloob sa atin ni God ay lahat naman ng tao baga may kanya-kanyang binibigay si God. Ito yung pagsubok na binigay sa iyo. Sa amin din, na mga normal, may pagsubok din. Na ito na po yung anak ko. Hindi nawawala ng pagsubok ng tao. No, Christine Joy? Pero ikaw sana gusto mo mag-aral? Oo naman. Kung sakali ba, Christine Joy, na alam mo ba yung nagtuturo sa bahay, hindi mo na kailangan pumunta ng school.
May ganon. Gusto mo ba yung ganon? Kung sakali. Kung gusto mo daw ang anak ko noon. Gusto mo? Wow, ano si Kristen Joy. Gusto niya siguro makapagtapos. Kaso dahil sa sakit niya, Hindi po yan nagiging pwedeng walang sagaban. kasama. Lagi pong dapat kasama ko yan. At pag sinusumpong po siya ng gayon, gagaragayin po siya. Tapos hinihilot ko po yung ganto niya. Ano yung pakiramdam niyo na kapag nakikita niyo nahihirapan yung anak niyo? Eh, masakit din po sa akin. Ay gusto ko pong mawala yun. Kaya lang hindi ko naman po alam kung paano. Grabe. Hindi naman natin pwedeng sa ganitong pagkakataon, hindi natin pwedeng sisi kasi kay God kung ano yung dinadanas. Marahil sila At nanay. hindi ko rin naman po akalain na magkakaganito. Oo. Kasi sabi ko nga, lahat ng tao talaga may binibigay na pagsubok Oo. si God. Diyan niya malaman yung pananalig natin sa Kanya. Di ba, Nay? Opo, Hanggang ngayon ba, kumakapit kayo kay God? ay po. Dahil nangyari na po yan doon sa namatay kong anak. Dahilan din na po yun ay lagnat. Hindi ko naman po alam na ganun. Pinagamot ko sa doktor, pinagamot ko sa albularyo. Aba, nung minsan po, nagayon. Nagayon siya yung konvulsyon niya. Ang pala naman po, dinala namin dyan sa probinsya. Meningitis at pneumonia po ang sabi. Ang pala naman po, mayroon na siyang, ang tawag doon, yung baga po sa dugo, titan. Kita no. Pagdating po ng Quezon Memorial, natagalan po kami dyan ng isang buwang mahigit, isang buwan at kalahati. Pagdating ng Quezon Memorial, doon lang po namin nalaman na yung anak ko ay may sakit na titano. Ay wala na po, nasa utak na. Grabe. Tulala na po yung anak ko, nag-plug na ito. Pero Yun yung sanhi ng kinamatay niya. isinalba pa rin po namin yun. Tinuturukan po ng 3 antibiotic pero wala po, hindi siya Hindi na nagkakamatay. talaga kaya yun, Nay. Kasi Hindi. natagalan na po ay. Opo. Grabe. Ay pero kung maaga pa'y sinabi sa amin na gano'n, hanapan naman po namin ang lunas. Kayo po, Nay, saan po kayo kumukuha ng ang araw-araw ninyo? Nagtatrabaho po yan, minsan naman po ay wala. Kasi si tatay, lilinawin lang natin Balda. na balda na din po siya. Kumbaga, na-stroke na din yung Oo. kalahati ng katawan niya dahil sa pagdadagat noon. Marahil Nagdisip po. napasma. Siyempre, kung kainitan nga naman ng araw, nagkikikilos ka sa dagat, mababasa ka ng tubig, maaari ka mapasma talaga. Mhm. Kaya, ikaw na, ano yung ginagawa mo na lang para makatulong din? Pag mayroon po diyang nagpapawid po ako. Araw-araw po. Pero pag wala naman po ako. Pag hindi ko naman po ito pwedeng iiwan. Grabe naman na banggit niya sa akin na kahit saan daw pumunta ang mag-isawa, kasama lagi si Christine Joy kasi nakakatakot nga po naman na kung maiwan si Christine Joy, hindi natin alam, mamaya atakin si Christine Joy nung sakit niya. Kaya lagi po biyang kasama bata na yan. Ikaw ba, Christine Joy, kahit na nagkasakit ka ng ganyan, may mayroon ka ding gustong, ano ba naisip mo kapag laki mo, ano yung gusto mo maging? Meron ka ding Pangarap. ganon? Pangarap? Ang pangarap mo. Anong naisip mo noon na gusto mo maging sa paglaki? Ano? Hmm. Anong pangarap mo daw, anak ko? Kahit ano lang. Kung ano yung kung ano sana yung maging trabaho mo kung di ka nagkasakit ano. Siguro ibig sabihin ni Christine Joy kung ano yung maging trabaho niya, ibigay sa kanyang opportunity, igagrab niya lang. Gagawin niya yung trabaho na yun. Hmm. Pero kung sakali ka bang mabigyan ng pagkakataon na tuturuan ka na lang dito sa bahay, kaya mo ba? Ha? Kaya mo, Kaya Christine mo Joy? Ha? Natuturoan ko naman po yan ng pag ako yung pinagsasain ko siya, pinagwawalis-walis. Pero kung ano pong trabaho, hindi po niya alam. Ikaw ba, Christine Joy, alam ko, ramdam ko, mahal na mahal ka ng magulang mo. Ikaw ba, mahal na mahal mo rin ba sila? Pwede mo ba sa akin sabihin? Huwag ka mahiya, kung gaano mo sila Anak kamahal. ko, ano naman ang Okay lang po yun, Nay, kasi Kahit na nga po nalalasing si Papa, tinutulungan ko rin naman po sila eh.
Kahit na Kahit di naman po kaya nila eh. Tinutulungan ko po sila maglakad. ikaw yung nagiging alalay ng papa mo. Kasi yung yung kapatid ko, lagi na lang po nasa layasan. Hindi naman po yung kayang patulong ay. Paano kahapon po, nagpunta kaming dait. Ay, iniwan ko yan dito doon sa kapatid. Christine Joy, alam mo yung nararamdaman ko sa'yo. Kahit na may ganyan kang sakit, alam mo yun yung kapag alam mong hindi ka inaatake ng sakit mo, ginagawa mo yung best mo para makatulong, di ba? Ayun yung nararamdaman ko kay Joy, kay Christine Joy. Nakagaya nga nun, Natulong naman kapag po yan. may binabantayan daw kasi silang fish pan ba? Parang pinapabantayan lang sa inyo. Kasi pagkasama siguro si Christine Joy doon, inaalalayan niya si papa niya na maglakad. Ganun ba yung Christine Joy? Sa gawain nanay ng bahay, may ginagawa din si Christine. Naghuhugas po ng Ang pinggan. galing. Kahit pa paano talagang tumutulong si Pero Christine Joy. hindi po marunong magsaing. Hmm. Nauutusan ko po yan, dadalhin niya sa akin yung kaldero. Mama, ano na ito? Tama na ang tubig. Ganun po. Christine Joy, kapag inatake ka, hindi mo talaga alam yung nangyayari? Hindi po talaga po yan alam niya. May mga sinyalis ba o sintomas o nararamdaman ka bago ka atakihin? May nararamdaman kang kakaiba? Wala naman po. Kaya nga tinatanong ko po yun nung minsan, anak ko, anong pakiramdam mo pag ikay susumpong? Hindi ko naman anya mama alam. May minsan po yan mamas lang ko, bibi, pag tinawag ko po yan ng 3 gayon at ako hindi na niyang pinansin, lalapitan ko na po yan. Aanuhin ko na po yung sikmura niya. Kapag ganun, Christine Joy, na halimbawa tinatawag ka ng mama mo at hindi ka, parang hindi mo kayang lumingon man lang o ano, ang nararamdaman mo nun? Ang naramdaman ng sarili mo. Wala naman po. Wala ka naramdaman kahit anong masakit. Para magkapunli pa nga. Grabe. Pag yan po ay nahingawan na nung gayong ramdam niya, hindi pa po niyan alam, iuupo mo yan dyan. Ilang minuto pa po yan bago masabi, Mama, yun, nauulian na po. So tingin niyo po, Nay, ano yung sanhi ng yung paglubog ng lagnat niya noong mga oras na yun? Hindi ko nga po alam kung ano yun. Basta po naramdaman ko po yan at nadidi sa akin, may lagnat itong batang ito. Ay di pinagamot ko naman po. Nagkataon po nung time na yun na may bagyo dito. Ay pag dito po nung araw, pag may bagyo, baha po dyan, hindi kami makadaan, dito kami nadaan. Pero pinilit ko pa rin po siyang ipagamot. Nag-ilang araw na po, parang 3 araw, nagpunta na po akong bayan. Pina-check up ko na po. Tapos, yung doon sa gamot pong binigay sa akin ng doktor, naghignaw na. Akala ko po, ayos na. Ay di po kami, nagbaba na po kami ng pispan. Doon po siya inatake. Na parang... Yung pala, akala mo okay na yung bata na Opo. wala yung init ng katawan, Opo, lumubog pala yung lagnat. lumubog daw pala po. Grabe, ito lesson learned din sa mga manonood na kung sakali mang may maramdaman yung anak natin o may maramdaman tayo na may niraramdam yung anak natin, mabuti na idalhin na kaagad natin, wag na natin patagalin o itanong natin, okay na po ba? Ano po bang pakiramdam niya? Okay na po bang iuwi o ano? Kasi sila, alam din nila yan kasi pinag-aralan po nila yan. Huwag tayong magdidesisyon na lang tayo ng sa atin. Kailangan i-consulta din natin yan para nang sa ganun sigurado talaga tayo. So, pero wala tayong magawa. Nandito na, nangyari na. Christine Joy. Pero Christine Joy, kung anong may tutulong namin, malay natin, may biyaya na dumating sa amin. Kahit na tutor siguro. Kasi ramdam ko gusto niya mag-aral na yan. Mahilig po yan magsulat. Kaya niya isulat yung pangalan lang niya. Pero kung halimbawa po magbubuo siya ng mga letra ng pangalan, halimbawa ay yung mga magbubuo, hindi po niya kaya. Pinadalang pa nga po yan ng teacher na basahin. Awan ko po, wala pong nasilid sa isip. Malay natin sa pag-practice niya, di ba? Malay natin na pag dire-diretso na pa-practice, may nagtuturo, ma-develop din yung utak niya ulit, no? Mag-function ulit ng maayos. Okay, yung panganay niyo po bang anak na pwede ba natin makausap din o okay lang naman kung hindi siya Onseng. willing na magharap, okay lang po, wag natin pipilitin. Sige po, tanungin mo na ni nanay kung pwede natin makakausap din. Pero kung hindi po, wag natin pipilitin ng bata. Okay lang yun.
Kasi siyempre binata na po siya, medyo nahihiya siya sa sitwasyon niya. Pero bilib po ako sa bata na ito, mamaya tatanong natin sa kahit kay Christine Joy o kaya kay mama niya kung ano yung dinadanas din itong ni Carlito sa pag-aaral niya dahil sa sitwasyon ninyang ganyan. So, ngayon, hindi pa handang humarap sa atin si Carlito sa camera kasi nirespeto namin kasi binata na siya. Pero ito, sabihin ni nanay sa inyo kung ano yung status ni Carlito sa pag-aaral kahit na meron siyang butas sa tagiliran. Nay, sabihin mo nga sa kanila kung ano yung Nag-aaral naman po siya kahit gayon, kaya lang po hindi ayaw po niyang magpakilala sa mga kaklase niya na siya ay gayon. Talaga po niyang tiyatago. Pag po may meeting, masabi yung teacher, nanay, bakit po anya gayon si Carlito at ayaw anya lagi po sa labas? Ay di, ang si pinagtatapat ko naman po sa teacher niya na kami lang, na wala na pong mga bata. Kaya po yung teacher, wag na po kayo magtaka kay Carlito dahil po si Carlito ay gayon nga po, may colostomy bag. Minsan po kaya po lagi sa labas yan, inaantabayanan rin po niya yung kanyang pag may laman po ng dumi yung kanyang napunta na po siya ng CR. Kaya ayaw rin po niyang makihalo-halo-bilo dun sa mga kaklase niya at siyempre po baga nasingaw po yung dumi. Okay. Kaya yun. Pero sa mga kabataan, kung may makapanood sa atin o sa mga magulang, sabihin natin ito sa mga anak natin kung ano man ang makita ng mga anak natin sa school, kung mayroong mga kaklase na may kapansanan, wag tayo magbibitaw ng salita na makakasakit sa kanya kasi isipin lang natin lagi paano kung sa atin tumama yung sakit na yon at ganun yung maririnig natin, ano yung mararamdaman natin. Yan sa mga kabataan, sana mapakinggan nyo ito. At sa mga magulang, pwede natin sabihin ng mga bata na ganyan nga, na kung ano man ang makita mo sa klase mo, may kapansanan mo, ano ba tawag dito, sabihin lang natin na may ilalait sa kanya, huwag natin gagawin yun. No? So, sana, tulungan natin si Christine Joy, may pa-tutor dito sa bahay niya, ma-develop ulit yung pag-iisip, at makatulong din kahit paano siguro sa maintenance, kung may maintenance si Christine Joy, at sa kanyang magulang, at ganoon na rin kay Carlito, sa kanyang ginagamit sa pang-araw-araw. Okay? So, Nay, sa ngayon, meron kaming munting dala lang sa inyo, no? Ito po, oh. Dahil kahapon, nakausap ko yung kapatid niya na panganay, gusto sana namin bilhan si Carlito ng bag na kung ano talagang ginagamit sa may butas sa tagiliran. Kaso nag-request po yung anak ninyo sa akin panganay na nagkakarashes daw po yung anak ninyo sa palibot ng nilalagyan. Ito pong ganito. Kaya nakiusap siya na hanggat maaari, huwag na lang pong ganon, mas komportable po yung kapatid namin na yung plastic na ginagamit daw ninyo. Opo. Kaya sabi ko, wala pong problema kung yun yung gusto nyo, masusunod. Pero kami sana kanina, pupunta na nga sana ako ng pharmacy, bibili ako ng mga bag. Kaso naalala ko nga pala yung sinabi. Kaya yun, pumunta na lang kami sa tindahan, bumili na lang kami. Kasi, Nay, totoo ba na yung binibili nyo ng tape, ng plastic, na dapat ibibili na lang ng bigas na ibibili pa ng ganun? Totoo ba yun? Totoo po yun. Dahil hindi naman po pwedeng wala siyang ganun. Wala pong pandikit. At dahil nangangalat nga po. Kasi tape pa lang, magkano na yon? Kung 45 pesos, dagdagan mo ng 5 piso, may 1 kilong bigas ka na. Di ba, Nay? Tama ba ako? Tapos yan po ditong yung plastic, Yung plastic pa. 15 po yan. Oh. Yan yung mga bagay na pwede na sana nilang ibili nila ng pagkain pero naibibili pa nila ng pang-maintenance ng anak nilang lalaki para makapagtapos ng pag-aaral. Siyempre kailangan niya yung daily. So ito, Nay, sa request po ng anak ninyo, yun na lang ang binili namin kasi nga daw nagkakarashes daw yung anak ninyo, no? Ito, nanay, ay binilhan ko po kayo ng bali 20 pieces po ito. Ano? 20 pieces, no? Opo. Tapos kinunan ko din kayo ng mga tape. Oh, ito yung mas tape na mas makapit. Ito nga po yung ginagamit niya. Oo, yan yung gamitin ninyo kasi mas okay po yan. Opo. Ano? Okay, At tapos pag colostomy po ay yung lapad ng gayaan, nagkakabutol po yung ganito oo, niya. yun. Kaya hindi sabi nga nung kapatid ni Christine Joy,
minsan na daw yatang gumamit si Carlito noon kaso parang nagkaka-rashes daw. Nagbutol-butol. Nagbubutol-butol. Kaya dito sa plastic, okay naman daw, wala naman daw nagiging side effect dito sa balat ni Carlito. Kaya ayun na lang yung nirequest sa atin. Kaya okay lang. Nay, may mga konting dala lang kami dito ha. Nagluluto ka ba? Sa ngayon, ito muna yung dala ko. Ano? Tsaka yung para sa request lang ni ano. Pero, Nay, hindi ibig sabihin na pumunta ako ngayon na ito na yung una't huli. Pabalik po ako para sa mga anak ninyo, no? Nay, isa kayo Nay, ano lang, kapit lang, laban lang sa buhay para sa mga anak ninyo, no? Tapos mas dublihin natin yung pagbabantay din kay Christine Joy, no? Sige Nay, ha? Sa ngayon, ito muna yung madadala namin sa inyo, no? At, ayun, dapat pa Manila na kami nila Ras ngayon, pero naisip ko dadaan muna kami dito. Kasi nga, nangako ako kahapon na sabi ko babalik ako. Kahit na kapos na kami sa oras pa Manila, okay lang yan. Mahalaga, nakadaan tayo din dito kala Christine Joy tsaka kala nanay. So, Nay, sa ngayon po magpapaalam muna kami, ha? Ha? Maraming salamat. Opo, kung ano pa ang madadala kong blessing na ipagkakaloob sa atin ng mga viewers at ni God, eh, dadali namin dito sa inyo. Opo. Nay, Opo. kay Christine Joy, punta muna kami, pero tayo. Okay, huwag ka na iiyak, ha? Sige, at kung ano matutulong namin sa iyo para mag-develop ulit yung isip ni Christine Joy. Sige po, Nay, ha? Punta na kami. Salamat Okay. po. Christine Joy, sige po. Sige po, sige po. So, ngayon mga kalingap, punta na din tayo. At ang mahalaga ngayon, nakausap natin si nanay at saka si Christine Joy. Lang yung kapatid niya, medyo naiilang pa. Okay lang yun, walang problema po doon. Ang mahalaga, nakita naman ng mga mata namin kung ano yung sakripisyo at hirap na dinadanas din nila. Maraming salamat ulit. Muli, Marcos TV Channel. Sana huwag niyong kalimutang i-share itong video na ito kung magustuhan ninyo. At para mas makatulong po tayo sa kanila. Maraming salamat. God bless po, palayan po kayo.